para sa mga batang manunood. Bis ay pinagtaka nga ni Doc Carlos kung bakit tela ang tagal ni Annalyn at kalaunan hindi na nga ito sumipot sa kanilang napag-usapang dinner date. Sinabi niya kay Lynette kung paano nangyari yun. Sa pagkakaalam niya, wala namang emergency meeting dahil sa oras nga na may mangyaring emergency sa ospital ay si Doc Carlos nga itong tatawagan dahil siya ang nagpaalam dito kay Annalyn. Kaya naman sinabi ni Lynette na maaari nga may emergency lang itong si Annalyn kaya hindi ito agad na nakapagpaalam. Subalit doon na nga namumuo at nadagdagan ang galit nitong si Doc Carlos dito kay Lynette, dito kay Annalyn dahil nga hindi niya nasipot ang naturang dinner. Nang mga ukauwi na nga itong si Annalyn ay kinakabahan nga siya at pinuntahan niya agad itong si Doc Carlos upang maghingi ng paumanhin kung bakit hindi siya nakapunta sa kanilang dinner date. Sinubukang magpaliwanag ni Annalyn subalit namumuo ang galit nitong si Doc Carlos na tela baga ang laki-laki ng kasalanan ginawa ni Annalyn dahil hindi nakasipot sa naturang dinner date nilang tatlo. Dito sinabi ni Annalyn na kaya umano hindi siya nakapunta ay dahil sa kanyang ama dahil nga nagkaroon ng problema at emergency. Subalit ito nga si Doc Carlos ay galit na galit dahil pinili daw ang kanyang ama. Kung gusto daw ni Annalyn ay doon na daw siya sa kanyang ama na nangangaliwa ng asawa. Manloloko umano dahil gusto umano ni Annalyn na makasama ang kanyang tatay kaysa sa kanya. Kaya naman nasaktan si Annalyn sa kanya mga narinig galing sa bibig nitong si Doc Carlos at sinabihan niya na grabe naman ito kung makapanghusga kung tingin ba daw niya sa kanyang sarili, napakalinis-linis at tela walang dumi sa kanyang katawan dahil ganun na lamang siya kung manghusgaan dito kay Doc RJ. Sinabi ni Annalyn na mas pipiliin pa nga niya na ang kanyang tunay na ama kaysa sa kanya dahil ito nga si Doc Carlos ay ubod ng plastic at pagkakitid-kitid ng utak. Dito nga sinabi ni Doc Carlos na anong sinabi niya, pinaulit niya ito ng 2 beses. Ngunit pagkamalas-malas naman talaga itong si Annalyn dahil narinig ito ni Lynette. Kaya lumalabas patuloy na siya ang masama doon kay Doc Carlos. At ito namang si tanga-tanga na si Lynette ay paniwalang-paniwala dito sa kanyang jowa na ito nga si Carlos. Mas pipiliin pa niyang paniwalaan kaysa sa kanyang anak na matagal na niyang kakilala. Tutuusin nga itong si Doc Carlos ay walang karapatang magsalita ng mga masasama dito kay Annalyn kahit pa man nagkamali siya sa kanyang ginawa ay hindi niya dapat itrato si Annalyn ng ganun-ganun na lamang lalo na't alam nito ang totoo tungkol kay Dr. Tanyag na siya ang tunay na anak at itong si Zoe ay kanyang anak. Nananatili pa ring lihim sa tagal-tagal na ng panahon, pinaikot-ikot lang niya ang mag-ina. Kung totoong mahal nga niya itong si Lynette ay dapat sinabi na niya ngayon pa lang bago pa sila ikasal at hayaan niya kung ano maging desisyon ni Lynette kung magpapakasal ba ito o hindi ay dapat respetuhin niya. Sana nga lang hindi na nga dumating itong si Doc Carlos dahil mas tahimik pa sana ang mga mundo nitong si Annalyn at itong si Lynette. Subalit, tadhana na nga ang pipigil sa kanila dahil nga itong si Lynette ay bumabalik ang kanyang sakit dati na cancer. Siyang magiging dahilan kung bakit talagang hahadlangan siya ng tadhana na hindi matutuloy ang kanilang kasal at talagang mauudlot ito. Sana nga matuklasan na nga ni Lynette ang mga kasinungalingan nitong si Carlos at ang tunay nitong pag-uugali.